Good morning, Jesus. Good morning, Hong Kong. Good morning, Philippines. And good morning to all our brethren. Unang-una na sila Pastor Bobby, Sister Cynthia, Librado, Pastor Joel, and Sister Lydia, at lahat ng mga pastors natin. Kasapi ng The Nights of Praise at lahat ng ating mga prayer mates kasama dito sa prayer morning devotion ng New Life Fellowship, United Pentecostal Church, Hong Kong. Maraming salamat po sa pakikiisa sa ating gawain ito, sa patuloy nating pakikinig. Magdagdagan ang ating pananampalataya. Praise God. Pagkatapos po mga ilang weeks po, after na mabaptize kami magkasawa dyan sa Hong Kong noong July 24, 2004, after a few weeks, naatasan ako or nagrekomenda sa akin siya Pastor Bobby na mag-Bible exhortation sa araw ng linggo. Dalawa pa lamang noon ang service, Sabado at saka Linggo. So bago dumating yung araw na yan, ng linggo na ako ay magba-Bible, share ng Word of God, not preaching, Bible exhortation lang po. Sister Lynette O'Donnell recommended me this verse na gusto kong gamitin ngayon, yung Bible scripture nito, itong verse nito na ating pag-aaralan sa umagang ito. Let us pray. Lord Jesus, maraming salamat, O God, hallelujah. Praise God, we come before Thee, O God, hallelujah, upang bigyan ka ng maraming pagkaroon ng utang na loob, mga pagpapasalamat, O God, hallelujah, Lord Jesus, walang sawang pagbibigay mo sa amin ng mga biyaya, O God, hallelujah, lalong-lalo na sa aming mga pagkain ng aming mga kaluluwa, ang iyong salita, O God, hallelujah, Lord Jesus, na aming tinatanggap tuwing umaga, O God, hallelujah, tulungan mo kami. Magampanan namin ang aming mga tungkulin para sa kapurihan, kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan at sa kapakinabangan ng kaluluwa ng bawat sa makikinig, O God, hallelujah. At ito'y maihayo rin namin, maishare namin sa iba. For the glory of your most holy name, Jesus Christ of Nazareth, our Lord, our God. Amen, amen, and amen. Praise God. Ito po nga verse na binigay sa akin niya Sister Lynette O'Donnell noon, 2004, ay ang Proverbs 3 verses 5 and 6 na sinasabi, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and He shall direct your path. Napakaganda mga kapatid, hindi po ba? Ang sabi sa ating sariling wika, tumiwala ka sa Panginoon ang buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Praise God. Ang pagtitiwala mga kapatid is something that grows. Ito lumalago at pinalalakas sa pamamagitan ng through time. No? At ng karanasan na ating namimit araw-araw, lahat ng mga karanasan na yan. Kadalasan yung ating ability to trust someone or something new is based on how much you currently trust others around you. Kung paano tayo nagtitiwala sa mga iba, ay doon natin na ibabase yung mga bago na dumarating sa atin. Praise God. Personally and honestly, mga kapatid, I have been blessed to be a part of a ministry that has allowed me to pray with many people who have received the baptism of the Holy Ghost. Lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon na nagkakasama tayo sa mga morning devotion, prayer devotion. Sa amin dito sa Living Water Fellowship, meron po kami 6 a.m. prayer devotion at 6 p.m. prayer devotion and 8 p.m. Tuesday and Friday Bible study. Iba pa yung mga discipleship lessons namin every Sunday before and after church. Praise God. So,
Lagi yan ang pinangungunahan ng pananalangin. Praise God. Praise God. I have found that individuals who have a strong trust in others um, find it easier to trust God who have a strong trust in others. Praise God. However, sa mga kapanahunan ngayon, no, sa mga araw na to sa ating generation, we live in a world that is spreading so many lies and so many much fake news. Nakikita natin yan, mga fake news. Society, o yung ating lipunan sa ngayon is having hard time trusting anyone dahil sa mga fake news niya, sa mga lies na yan. No? Nagkakaroon na tayo ng difficult time o hard time na pagtiwalaan lahat or anything. Kung magkamitan may mga tao pa, no? Sa ating society, kung magkamitan pati sa Diyos nawawalan ng tiwala yung iba. It is forcing people to put their trust in themselves and not others. This has been creating an epidemic of people becoming their own island para bang sa kanilang sarili na sila nagtitiwala. But don't forget, no man is an island. Itong kawalan ng pagtitiwala mga kapatid, it is breaking unity in families, in communities, in workplaces, and even countries. Dati magkaibigan dalawang bansa. Pero nagkaroon ng distrust, nawalan na ng tiwala. Very good. However, it also creates a ripe harvest field for the Lord. Through the testimonies of Christians, many are coming to know and discover that the power of the Holy Ghost and the trust they can have in Jesus Christ. Hallelujah. Praise Jesus. Yan ay dahil sa mga testimonies, mga patutuon ang mga tunay na mga Kristiyano sa nangyari sa kanilang buhay, sa mga nakaranasan na, sa mga pinagdaanan nila. Ano ang nangyayari? Marami ang dumarating na nakakaalam na at natutuklasan yung power, yung kapangyarihan ng Holy Ghost at ang pagtitiwala na makukuha nila sa ating Panginoong Kristo. Praise God. Ang Proverbs 3, 5 and 6, mga kapatid, does not give any room. Hindi yan magbibigay ng unting bahagi na to trust one's own self. Ang linaw. We are to trust God in everything we do. Trust in the Lord with all thy heart and lean not into your own understanding. Wala na tayong, walang bahagi dyan para magtiwala pa tayo sa ating mga sarili. We are to trust God in everything we do. The Bible instructs us to acknowledge the Lord in all our ways, and He shall direct our paths. We must acknowledge, mga kapatid, God in everything we do. Our actions, our habits, school, work, and even planning for our future. Sa Kanya tayo magtiwala sa ating kinabukasan. Praise God. Ang pinakamahalagang bahagi, mga kapatid, ng ating buhay ay ang pagpaplano para sa kinabukasan, for the future. Ang ating pong kinabukasan, mga kapatid, ay ang siyang magiging resulta kung ano yung ginagawa natin ngayon. Praise God. Society is instructing all age demographics to plan for the future. Yung mga middle school children, no? They are taught to start thinking about college. Na high school pa lang, no? Binibigyan na sila ng instruction na mag-isip-isip kayo kung anong gusto ninyong kunin sa college. So they can start to plan for their future careers. Now, yung mga high school students, they are told to pick a college that will give them a good future. And then ito naman mga college students, they are shown how to become the best God, so they can have a great future. And then yung mga middle ages, yung mga nagtatrabaho, yung mga nag-uumpisa ng
mga karir, may mga nagsasabi na ano no, na life begins at 40. Doon daw nagsisimula ang buhay. No? They are told to plan for retirement. Mag-ready na kayo. Ang mundong ito mga kapatid has much good wisdom on how to plan for the future. There has been uncountable time and resources invested into planning for the future. Maraming gumagawa na ganyan. Tutulungan ng para mayanda yung kinabukasan. Praise God. The teaching, however, is incomplete because the future they are talking about ends at death. Ito ay nagtatapos sa kamatayan. Yung kanilang mga tinuturo para sa pagpaplano ng kinabukasan. After death comes eternity. Eternity is forever and ever and ever. Praise God. Now, kung ang mga tao lang ay would just step back, pabalik, no? And think about that for a minute. Isipin muna natin, kung nakakabalik lang tayo sa nakaraan, and then iisipin natin yung ating future, maaaring magbago. Yun, magbago yung ating mga isipan noon, no? Kung nakikita natin ngayon, kung ano ba nangyari. Future does not end at death, but future means eternity. Yan po ang ibig sabihin ng ating kinabukasan. A person's earthly lifespan is so short compared to eternity. Kung ikaw ay papipiliin ng longest road na makikita mo, no? You could find and make, piliin mo yung mahabang karsada na yan na mayroong mga guhit-guhit na putol-putol, no? Na puti sa gitna. Mag-iwan ka doon ng maliit na marka sa isa doon sa mga small mark na yun as an early life span. Praise God. Consider that small mark as an earthly lifespan and the white line as eternity. Diba? You still would have scratched the surface of eternity. Future does not end at death, but future means eternity. Kadalasan mga kapatid, ang mga tao ay gumugugol ng maraming oras at kung magkaminsan pa mga ilang araw na nagsasalita, nag-uusap, nag-iisip at nagpaplano sa kanilang future on the earth. Praise God. They focus so hard on getting or setting goals and figuring how to obtain those goals, and yet our life is so short compared to eternity. Now, a wise person would focus on eternity and not the short time of our existence. Ang sanlibutan na ito, ang daigdig na ito, ang mundo na ito na kinaroroonan natin sa ngayon ay hindi yan ang ating taanan. Hindi ito ang ating tahanan, mga kapatid. We are just passing through. Naglalakbay lang tayo, dumadaan lang tayo dito. There is nothing wrong with planning, mga kapatid, and setting goals for our time on earth. Walang masama dyan, no? Yung nagpaplano tayo, naglalagay tayo ng goals habang nandito tayo. It is all about making sure our priorities are aligned right. No? Making sure the right things are in the right place. But first and foremost, we must make sure our future with Jesus Christ is our top priority. Yan po ang kinakailangan na pangunahin nating layunin yung ating kinabukasan. Kinakailangan na kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Ano ang sinasabi sa Matthew 6 verses 19 and 20? Lay not up for yourselves treasure upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, hallelujah, where neither moth nor rust does corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Well, God, huwag kayong magtatipon ng mga kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang mga tangga at ang kalawang at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi, magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit na do'y hindi sumisira kahit ang tangga, kahit ang kalawang, at do'y hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Praise God. Usong-uso ngayon ang nakawan, ano? Number 1 yan, nangyayari sa atin sa bansa natin. Nakawan ng kaban ng bayan, praise God, but hindi yun ang lesson natin. The best planning for the future is trusting God and planning your course to make it to heaven. Praise God. Noong 1965, mga kapatid, merong gera na nagaganap sa Vietnam. Vietnam War. And then, nung mga kapanahonan na yun, merong sumikat na t-shirt. Actually, hindi yung t-shirt na sumikat, kundi yung nakasulat sa t-shirt. Lalong-lalo na yung mga nanggaling sa Vietnam. Ano ang nakasulat? When I die, I'll go to heaven because I spent my life in hell. Praise God. Naging mabiling-mabili yan. Praise God. Lalong-lalo na ng mga yung PhilCAG, no? Na pinadala, Philippine Civic Action, no? Group, PhilCAG na to Vietnam. Civic Action pero may dalang armas. Praise God. Yan ang pagbalik ng mga karamihan na nakabalik ay may daladang t-shirt na ganyan. When I die, I go to heaven because I spent my life in hell. Now, merong nagsabi mga kapatid, someone have said, for Christian, para sa mga Kristiyano, life on earth is the only hell they will ever know. Yung buhay daw natin dito bilang Kristiyano, yan lang ang hell na malalaman natin. But, for sinners, sa mga makasalanan, life on earth is the only heaven they will experience. Nakuha natin mga kaibigan, mga kapatid. For sinners, habang namamalagi sila dito sa mundo, langit sa kanila ito. Bakit? We're talking about eternity. Pagkatapos ng ating buhay dito, pagkatapos ng mga panahon na darating na yung paghukom, maaalala ng iba yung naging buhay nila rito. At sa mga Kristiyano, yung buhay na dinanas dito sa mundo ay yan lamang ang impyerno na kanilang malalaman. At gayon din naman sa mga makasalanan, yung buhay nila dito sa lupa ang parang pinakalangit na para sa kanila sapagkat doon sa dagatang apoy ang kahihitnatnan. Now, what is the most important part of life? Planning for the future. Anong klaseng future? A future with God. Darating at darating ang panahon na yan. Yung future na yan. Ang piliin nating future, kinabukasan, yung kinabukasan, kasama natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Let us pray, mga kapatid.
Hallelujah. Thank you so much, O God. Hallelujah, Lord Jesus. Sa mga paalaala mo sa amin, O God. Hallelujah. Na huwag kami mag-tumikap na magtipon ng mga kayamanan dito sa lupa, kundi ang aming tipunin ay ang kayamanan sa langit. Ang aming kinabukasan, O God, hallelujah, sa iyo namin inaalala, O God, hallelujah. Sa iyong balikat namin ito binibigay, O God, hallelujah. Tulungan mo kami, gabayan mo kami, O God, hallelujah, na ang aming mga plano sa buhay ay hanggang dyan sa iyong kataasan na makasama ka namin. Eternity, for eternity, pupurihin at sasambahin ka namin. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you so much. So maraming salamat, Pastor Bob, Sister Cynthia, sa lahat ng mga kasama natin. I hope and I pray na ang ating narinig sa umagang ito ay maging gabay natin para sa ating kinabukasan. Thank you so much and God bless everyone. God bless everyone.